Kaya na po. Ayan. So as you can see on the screen, ngayon ho ang unang araw ng pag-aaral natin ng Book of Leviticus as promised, no? So natapos na po natin yung Genesis, Exodus, and then now Leviticus. So matagal-tagal din ho ito, siguro mga 2 years din ito bago natin matapos, mga 27 chapters lahat. At ito pong unang 2 linggo ay yung introduction part niya. And then tapos umpisahan po natin sa chapter 1 hanggang matapos po natin yung the entire book of Leviticus. And yung pong Friday, malapit na pong matapos yung book of Matthew. Nasa kalagitnaan na tayo ng Matthew 27 and then 1 chapter to go. Tapos na po. And then mag-start to ako ng panibagong series. Yun naman po ay magiging once a month na lang ng Friday. At tatalakayin ko po dun yung 12 minor prophets. No, yung once a month na Friday. So, tama-tama, kung may start ng January yon, God willing, December ng 2025, tapos natin yung mga minor prophets. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin muna. Ama naming Diyos, aming Ama, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay lumalapit sa iyo bilang mga magkakapatid. At sa mga oras na ito ay hinihiling namin na gabayan mo kami at turuan mo kami sa iyong mga salita. Hindi po madali ang Book of Leviticus, kaya nangangailangan po kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Simula po sa akin na tagapaghatid hanggang sa aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Maging nandito man o nasa kanilang mga tahanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat mayroon kaming malayang bansa na kung saan kami ay nakakapagtipon ng malaya upang ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming papurihan, at ikaw ay aming luwalhatiin at makapakinig ng iyong mga salita. Maraming pong salamat o Diyos, maging sa pisikal na kagalingan na ipinagkaloob mo sa amin na mga nagkaroon ng karamdaman sa nakaraang mga araw. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Well, I hope by this time, yung mga uma-attend po ng the 7 Feasts of the Lord, ay meron na kayong mas malalim na kaalaman patungkol sa kung bakit natin kailangang ipagdiwang ang 7 Feasts of the Lord. At ito po ay hindi lamang kaugalian ng mga Hudyo, kundi ito po ay ipinag-utos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, maging Hudyo man or maging Gentiles man, na yung pong mga nanampalataya sa Panginoong Yesus. So, salamat po sa mga dumadalo nung ating pong 7 Feasts of the Lord. Salamat sa inyong sakripisyo, gumising ng maaga, pumunta rito, and then to stay even up to 12 o'clock ng tanghali. At salamat siyempre kay Ate Ching na matyaga pong nag-aaral at nagtuturo nito. And malapit na po yung ating yung ating Sukot at saka yung ating Yom Kippur. Ito po ay sa buwan na ng September, next month na ito. At as you can see, meron na hong stage doon sa inyong dinaanan dito. At panalangin natin, hilingin natin kay Lord na wag umulan at magawa po natin, may celebrate natin yung Sukot at yung Yom Kippur. Anyway, yung Yom Kippur naman ay dito naman sa sanctuary gagawin yon. At yung Sukot po ang gagawin natin doon sa labas. Okay, so, the book of Leviticus. Excited ba kayo na
simulan ang libro na ito. No? Ang request ko kay Lord ay, Lord, baka pwedeng habaan mo yung buhay ko hanggang matapos ko yung Torah, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then, sabi ko, Lord, kung pwede pa duktungan mo, matapos ko yung buong Tanakh. Ang pakiramdam ko po ay, kaya lang ako buhay dahil dito eh. Dahil inaalam ako ni Lord na mabuhay pa dahil lang dito sa ano na ito, no? Sa Torah at sa Tanakh. So, kaya salamat ho sa ating Panginoon. The Book of Leviticus, isang napakagandang libro. At bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ito? So, ngayon po at saka sa next Sunday, I will be a little bit historical. Kasi introduction ho eh. Para magkaroon ho kayo ng background tungkol sa Leviticus. At ito pong aklat na ito ay hindi pangkaraniwang ipinapangaral sa mga pulpito. Sa tingin ko po, bihirang simbahan, bihirang pastor ang itatalakay ng aklat na ito ng linggo-linggo. At ito ay ipapangaral sa congregation. Lalo pa sa panahon natin ngayon na ang karaniwan, ang nais na marinig ng tao ay yung mga messages na namomotivate sila, na encourage sila. No? Yung gusto nila pagkatapos ng service, paglabas nila ay may baon silang encouragement para sa buong linggo na dadaan. Kaya pangkaraniwan, ang mga nagsisimba ay laging ang itinatanong, ano ang makukuha ko sa mensahe sa linggong ito na babaunin ko sa buong isang linggo. Kaya bihira ho ang mga ngaral sa Book of Leviticus. No? Kaya samahan niyo po ako, dalangin ko sa Panginoon ay magkaroon ho tayo ng talagang interest na ito ay subaybayan, ito ay pakinggan, at ang Diyos ang tumulong sa atin na ito ay ating maunawaan. So as I have said, I will be a little bit historical on the first 2 Sundays para po magkaroon tayo ng background on the book of Leviticus, ang pangatlong aklat sa Torah. Oh. Now, the book of Leviticus, it is named after the tribe of Levi. It is pronounced Levi, hindi po Levi. Hindi Levi's yung genes. So ito po ay named after the tribe of Levi. And the tribe of Levi is one of the original 12 tribes of Israel, who were formed by the 12 sons of Jacob. So I hope that by this time, ay alam na ho natin yung 12 tribes of Israel. At ang isa sa mga original na tribe ng Israel ay ito pong si Levi. No? Now, this tribe was quite unique. Bakit po siya unique? Kasi God separated and divided it away from the other tribes of Israel and then adopted it. So, inihiwalay ng Diyos yan, ang tribe ni Levi. And then pagkatapos, inadapt niya sa kanya. Ito lamang po ang tribe, bukod tanging tribe ng Israel na hindi pinamanahan ng lupain. Now, he adopted Levi away from Jacob. Kasi alam natin, si Levi, isa sa 12 anak ni Jacob. Katulad din doon ang ginawa ni Jacob na inadopt si Ephraim at si Manasseh away from Joseph. So, isa sa 12 tribo ng Israel ay si Joseph. Pero si Joseph po, ang ginawa ni Jacob, inampun niya yung 2 anak ni Joseph. Yung 2 anak ni Joseph sa Egyptian wife niya, at ito ang kanyang ito ang kanyang inaring anak. No? So, itinuring na anak ni Jacob si Ephraim at si Manasseh. At inampun niya ito, anak ito ni Joseph. So, kaya inampun niya ang sarili niyang apo. Kaya si Ephraim at si Manasseh
Sila yung nagkaroon ng parte na lupain doon sa Israel, hindi si Joseph. Kaya kung titingnan natin, si Joseph walang minana, pero makikita natin, mas malaking lupain pa ang minana ni Joseph kasi ito ay hinati kay Ephraim at kay Manasseh na inadapt ni Jacob. So si Levi naman, inadapt ng Panginoon. Yung anak ni Jacob. Right. Levi became a special tribe. Bakit po? Because he was set apart for service to God, a tribe of priests to Jehovah. Now, that will give us a clue kung bakit ito mahalagang pag-usapan natin ang Leviticus. No? Kasi siya po ay sineperate, inadapt, at siya ay itinalaga na maging priest na maglilingkod sa Diyos. So from there, makikita na natin, meron na tayong hint na bakit mahalagang pag-aralan to. Dahil ang lahat ng mananampalataya, for that matter, ay itinuring na priest of the Lord. So kaya ikaw at ako, tayong lahat na mananampalataya, ay kabilang sa priesthood ng Diyos. So kung kabilang tayo sa priesthood ng Diyos, then mahalagang maintindihan natin kung ano ang tungkulin ng priest of the Lord. At dito po isinaad yon sa book of Leviticus. Now, before Leviticus was called Leviticus, the Hebrews called it Torat Kohanim. Ang ibig sabihin po niyan, priest teachings. So bago pa siya naging Leviticus, yan yung tawag sa kanya. Or we might say, yung Leviticus po ay priestly instructions or instruction of the priest. Now, the Hebrew name used today for the book of Leviticus is Vayikra, which means now he called. So, ang ginawa po ng mga Hudyo, doon sa Torah, kung ano po yung unang mga words doon sa unang chapter at first verse, yun ang ginawa nilang title ng book. Kaya yung Leviticus po, today, ang tawag nila is Vayikra, kasi yung unang mga salita po na mababasa natin sa chapter 1, verse 1 ng Leviticus is, now he called. So, kaya yun ang tawag nila. So, ganyan po nag-evolve yung mga tawag dyan sa Leviticus na yan. Now, these are the very first words of the book of Leviticus, and the Hebrews eventually named each book of the Torah according to the opening phrase of each book. Kaya sa kanila, hindi Leviticus yan. Iba ang tawag nila. Yun nga po, Vayikra ang tawag nila. Now, altar sacrifice primarily of animals, which is the primary thrust of Leviticus, ceased with the destruction of Herod's temple in Jerusalem nearly 2,000 years ago. Ay ang makikita po natin dito sa book of Leviticus ay mga animal sacrifices. Kaya sabi nila, hindi na napapanahon yan kasi hindi naman tayo naghahandog na ng hayop eh. Kaya hindi na napapanahon para pag-aralan ang Leviticus. Well, maiintindihan lang ho natin na dapat pag-aralan ang Leviticus kahit ito ay nag-i-involve ng mga animal sacrifices kapag napag-aralan na ho natin. Sa tingin ko po yung mga nagsasabi na hindi dapat pag-aralan dahil it's all about animal sacrifices, it's because hindi nila kasi pinag-aralan. Kaya sa tingin ko mas maganda, pinag-aralan muna nila, tsaka nila ngayon sinabi na dapat wag pag-aralan. Di ba? So karaniwan po sa mga nagsasabi na hindi na dapat pag-aralan,
hindi nila talaga pinag-aralan ang Leviticus. Pero kung pinag-aralan nila ang Leviticus, doon nila malalaman na dapat palang pag-aralan at dapat ituro. Kaya pag-aaralan nun natin ng Leviticus. Tatapusin nun natin ito, mga kapatid. No? Bagamat natigil na po yung mga animal sacrifices na yan, kasi nung panahon po ni Herod, in AD 70, nung dinestroy na po yung temple, natigil na po yung mga animal sacrifices. Bakit natigil? Kasi wala na silang templo na paggaganapan ng mga animal sacrifices na yon. And according to prophecy, mga kapatid, there will be a third temple. Matatayo ulit yung templo nila. At pag natayo yung templo nito sa Jerusalem, i-revive ho nila itong mga animal sacrifices na ito. At gagawin ho nila ulit yan. No? At yan ay mangyayari. Sana po maganap ito sa kapanahunan natin. Pero kung hindi man, definitely, dahil ito po ay pinrophesy na sa Bible, mangyayari at mangyayari po yan. That same event also marked the end of operation of the priestly class. Bakit to? Kasi, siyempre, na-destroy na yung temple, no, ng Rome. Diba, natatandaan natin, ang huling sumakop sa bayan ng Israel ay ang Rome. And during the time of Jesus Christ, no, after nang namatay ang Panginoong Jesucristo, nag-resurrect, and then after several years, na-destroy na yung temple. Tinestroy ito to the ground ng Rome. And dahil wala ng templo, wala na silang gaganapan noong pong kanilang mga sacrifices. Kasi hindi pwede nilang gawin yung kahit saan lang. Way back in the book of Exodus, nakita ho natin ipinag-utos ng Diyos, na gagawin lang nila yon sa designated place na ibinigay ng Diyos. And that designated place is the temple. Nung time nila sa wilderness, it's in the tabernacle. Kaya nung nagkaroon na sila ng templo sa Jerusalem, doon lang nila gagawin yon. Kaya nung nawasak na po yung templo nila, then wala na silang paggaganapan, na-stop na po yung animal sacrifices. At dahil natigil na rin yon, wala na rin nung tungkulin yung mga priest. Kasi yung mga priest, by the thousand sila, 24/7 ang operation ng kanilang temple, wala na silang katungkulan, wala na silang gaganapin na tungkulin. Kaya natigil na rin yung mga priestly duties nila. And sa paglipas ng panahon actually, yung pong mga priest na dapat maggagaling siya sa lineage lang ni Aaron, hindi na rin ho nangyari yun. So, kaya marami na pong hindi sila nagawa ang mga Hudyo, pati po yung succession ng mga priest, ng mga high priest. Kaya nga po, nung panahon ni Jesus Christ, hindi na talaga galing sa lineage ni Aaron ang priest, ang high priest. Dinesignate na, inappoint na, political appointee na ng Roman government. No? At ang time na yon ay si Caiaphas yung Caiaphas po yung high priest noon, which is hindi galing sa linya ni Aaron. So, kaya marami na pong nagbago hanggang sa natigil na po yun, no? Wala na kasing templo, kaya wala na po silang priest, wala na pong mga animal sacrifices. Now, with the nearly complete expulsion of Jews from the Holy Land at the hand of the Roman Empire, and with the thorough removal of Jewish thought from a Gentilized Christianity, that erupted by the mid-2nd century AD, both Jews and Christians found themselves with little basis for understanding God's teaching, principles, and instruction contained in Leviticus. Dahil doon sa pangyayari na yon, pagdating kasi si Jesus Christ nabuhay on the 1st century, pagdating po nung ika-2nd century, dahil wala ng templo, wala ng priesthood, wala ng animal sacrifices, lalo na hong naglaho sa kanila ang ibig sabihin ng Leviticus. Lalong nawala na ito unti-unti sa kanila. Alam niyo po, nakakalungkot kasi sa panahon natin ngayon,
yung pong kaugalian ng mga Hudyo nung araw, na ang bata pagdating ng ikalimang taong gulang ay itinuturo na ang Torah. And by the time yung bata ay umabot ng 12 years old, memorize niya na ang buong Torah. Pagdating ng 13 years old niya, ay kumbaga magkakaroon po ng seremonya doon sa bata niyon, at siya ay ready to face the world na, kumbaga. Nawala na ho rin lahat yan. So yung mga bagong, yung mga modernong Hudyo ngayon, hindi na ho nila alam ang Torah. Wala na ho silang alam sa Torah. Hindi katulad nung araw, 5 years old pa lang, inuumpisahan ng ituro ang Torah sa kanila. Hanggang ma-memorize niya nila yan by 12. So sa paglipas ho ng panahon, nawalan lahat yan. So lalo na ito, pagdating ng 2nd century, wala ng templo. Kaya yung mga sumunod na generation po, ng mga Hudyo, ng mga Gentiles, wala na silang na witnessan na ganyan. Kaya nga po, ang ipinag-utos na lang ng Panginoon is to memorialize it. Kaya dyan nung pumapasok yung 7 feasts of the Lord. No? Pinamemorialize. Hindi natin eksaktong gagawin kung papaano ang ginagawa ng mga Hudyo during Yom Kippur, during Sukkot, during Feast of Unleavened Bread. So, hindi natin gagawin yung eksakto kasi may mga seremonya po doon na kailangan sa templo gawin. Wala namang templo. At kailangan sa Jerusalem gawin yon. No? Dahil wala po, non-existent lahat yon, minememorialize na lang natin. Inaalala natin. Para wag lang mawala ang mensahe. No? Wag lang mawala yung mensahe ng kaligtasan. Wag mawala yung mensahe ng Diyos. Kaya kailangan i-memorialize ito. During the Middle Ages, which began around the 5th century AD and lasted for 1,000 years, it was illegal for all but church authorities to own and therefore study Scripture. Kaya po yung during the 5th century po, pinagbawal ang salita ng Diyos sa common na tao. Ang dapat lang meron nito ay mga religious authority lang. No? Yung pong mga bishop, yung pong mga popes, so yung mga religious leader lang. Natatandaan ko po nung araw when I was in elementary and also in high school, kasi ang mami ko po is a Protestant. Meron kaming Bible sa bahay pero hindi naman namin binubuksan yon. Nandun lang siya sa lagayan. And then, natatandaan ko ang sabi ng nanay ko sa akin ay hindi namin pwedeng buksan ang Bible dahil ipinagbabawal. Yun ay kailangan mga pari lang ang kailangan nagbabasa noon at hindi pwedeng basahin ng mga simpleng tao lang. Kaya nandun lang siya, hindi siya binabasa. Inabot ko pa po yun. I don't know, sa inyo po na mga 65 years old na pataas, ay meron nung ganito, no, na bawal. Ito po yung nagsimula during the 5th century. So kaya imagine niyo po, on the second century, giba na yung templo, wala na silang priesthood, wala namang annual sacrifices, hindi na po naituro ang mga yung nasa Leviticus na yan, and hindi na nila pinapractice, wala nang nangyayari. Pagdating ng ika-5th century, ipinagbawal pa sa common tao na makahawak ka ng Bible o ng Torah. At ang kailangan meron lang noon ay yung mga religious leader na ang ginawa naman po ng mga religious leader, sinupress nila yon at ang itinuro po ay ang kanilang tradisyon. Kaya during that time, yung Torah, yung Bible po na tinatawag natin ngayon ng Old Testament o yung Tanakh, hindi po yan ang main authority ng mga Hudyo noon. Kundi ang naging main religious authority nila ay yung pong tinatawag na Talmud. Ito po yung collection ng mga oral teachings ng mga rabbi, tapos ito ay isinulat nila, and then nung naisulat na po yun, talagang volume by volume yun, nangyari po, ito na ang itinuro ng mga religious leaders at hindi na po yung Torah. Actually, yan po yung binatikos ni Jesus Christ nung siya'y nandito at nagturo.
Kasi bago pa dumating si Jesus Christ, hindi na itinuturo ang Torah, ang itinuturo ay ang tradisyon. At ito po yung tinatawag na natin na Talmud, yung tawag nila is yung Talmud, na ito ay collection of oral traditions, oral teachings that were put into writings, and then ginawa nila, ito yung kanilang authority na kesa yung Bible. Kaya talagang naglaho na ho. Unti-unti, no? Naglaho na ho. So, the Old Testament became locked away and rendered obsolete. No? Matters such as the Hebrew sacrificial system were particularly shunned due to their blatant Jewishness. Now, the basis of faith for the modern Christian is a set of principles that have further distilled the scriptures into what we call church doctrine. So, sa paglipas ho ng panahon, ang nangyari po sa mga simbahan ang itinuturo na ay ang mga church doctrine. Kaya, mapapansin nyo, iba ang doctrine ng Baptist, iba ang doctrine ng Pentecostal, iba ang doctrine ng Evangelical, iba ang doctrine ng Methodist, iba ang doctrine ng Catholic, iba ang doctrine ng... So, puro ang itinuro na ho sa simbahan ay mga doctrine ng church. Kaya dito po lumabas yung mga iba't ibang translation ng Bible. Kaya kapag ikaw ay Baptist, iba yung translation ng Bible na ginagamit mo. No, kapag ikaw ay Methodist or Episcopalian, iba yung Bible na ginagamit mo. And kaya karamihan po sa mga naging translation ng Bible ay base kung ano ang doctrine ng church. Kaya ang nangyari po sa mga simbahan ng itinuro ay ang doktrina ng church, hindi po ang Biblia. So, nangyayari po, humuhugot lang ng kung kaya diyan po nauso yung hugot ng verse sa Bible. Kaya mga kapatid, ingat po kayo ha, lalo sa panahon natin ngayon. Sa YouTube, sa Facebook, napakadali ng access at kung sino-sino yung nagtuturo. Ayaw ko kung nadadaanan niyo po yan, no? Ang daming nagtuturo. And then tapos naka-TikTok lang naman yon, no? Naka-TikTok, mga wala pang 5 minutes, magsasalita, and then hindi natin nakukuha yung buong context, hindi natin nasusubaybayan yung ni walang mga historical background yan, ni walang malalim na pag-aaral yan. In less than 5 minutes, no, may na-input na po sila sa atin. And then we tend to believe na tama yung sinasabi niya. Tapos tayo, hindi na tayo aaral, hindi na natin susuriing mabuti kung ano yung sinabi, and then nalilito na tayo dahil ang dami nila. Sulputan no eh. Napansin niyo ba yan? Nagsulputan. Mga naka-TikTok. At iba't iba ang uri ng mga pangangaral na ginagawa po. So kaya ingat ho tayo dyan. Mga kapatid, ingat ho tayo dyan sa mga ganyan. Of course, the doctrines vary significantly depending on which one of the few thousand Christian sects or denominations a believer might choose to belong to. Kaya, di ba, tayo, nung araw po natatandaan ko, may na-meet ako na Baptist, no? Pinagtatawanan ako, sabi sa akin, kayo yung mga Pentecostal, di ba? Kayo yung talon ng talon, palakpak ng palakpak. Yung gano'n. Kayo yung mga nag-speaking in tongues, di ba? Isang Baptist, hindi naniniwala doon. That's doctrine. That's doctrine. No? May mga, ang Episcopalian ay, I think, naniniwala sila sa baby baptism. Yung baby yung binabautismohan. No? I think, ang Baptist hindi naniniwala sa ganoon. So, iba-iba po. That's doctrine. No? Lumagana po ang iba't ibang uri ng doktrina sa iba't ibang mga simbahan. Bakit to? Kasi unti-unti lang nawala na ang Bible talaga. Hindi talaga Bible ang itinuturo, kundi doctrine ng simbahan nila ang itinuturo. Kung ano yung doktrina ng simbahan nila, yun ang itinuturo sa member.
Okay? Now, for their part, traditional Jews have long ago relegated the Hebrew Bible or the Holy Scripture to second place. Instead, Judaism favors the voluminous works of Jewish rabbinical commentary called the Talmud as their spiritual authority. And even nowadays po, mga kapatid, sa modern Jews, mas spiritual authority na nila ang teachings of the rabbi, which is taken from the Talmud, not from the Torah, not from the Bible. Yeshua of Nazareth, pakinggan niyo po ito. Bakit mahalaga nating pag-aralan ng Leviticus? Yeshua of Nazareth was the fulfillment of all that the sacrificial system of Leviticus pointed to. Lahat po ng sacrificial system na mababasa natin sa Leviticus pointing towards Jesus Christ. At marami pong hindi nakakaalam yan. However, due to relying on tradition while relegating the Holy Scriptures to a dusty shelf, nilagay na lang sa bookshelf yung Bible, failed to see that important connection made primarily by the ancient prophets. Christians, on the other hand, are very familiar with the church doctrine that Jesus is the sacrifice for our sin. At least those words are mouthed often from pulpits and platforms of most Christian denominations. Sa mga Christian churches, yan ang madalas na maririnig natin, di ba? Na si Jesus Christ ay siya yung sacrifice for our sin. Now, magugulat po kayo mga kapatid, kasi pag yan ay sa mga Hudyo nyo binanggit, yan po ay very offensive. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi hindi nila matanggap na si Jesus Christ is a human sacrifice. Dahil ang alam nila, ang sinasacrifice ay hayop. At mahigpit na ipinagbawal ng Torah ang human sacrifice. Kaya hindi nila matanggap na si Jesus Christ ay sinacrifice dahil siya ay human. And it goes against the principle of God. Dahil nung panahon nila, ipinagbawal ng Diyos ang mga human sacrifice. Di ba? Bawal ang sacrifice ng baby. Bawal ang sacrifice ng babae. Human sacrifice kasi yun, pinapatay yung baby, pinapatay yung tao. That's human sacrifice. And that is against the law of God. And yet, ang madidinig daw po natin sa mga Christian churches, si Jesus Christ sinacrifice. So sa kanila, that's human sacrifice. Kaya hindi ho nila matanggap yan. Hindi nila matanggap. Kaya wag ho tayong masyadong judgmental sa mga Hudyo. Dahil iba ang pinanggagalingan nila. Bakit ngayon, no? According to statistics, 0.01% lang ng entire population ng mga Hudyo ang believer. 0.01 out of 7.5 million ang believer kay Jesus Christ. Because until now, they cannot accept that Jesus Christ is a human sacrifice. You see? So, kaya medyo talagang, bakit to ganoon? Kasi nga, unti-unti nag-deviate na sila, they drifted away from the Torah, they drifted away from the Leviticus, kaya hindi na nila naiintindihan ngayon
na yung mga animal sacrifices na yon in the book of Leviticus, all of them is pointing towards Jesus Christ. Yun po yung halaga nung kung hindi mo naiintindihan yung Leviticus, mga kapatid, hindi mo maiintindihan yung pagkapako ni Jesus sa krus. Kung hindi mo naiintindihan ang Leviticus, hindi mo masyadong maiintindihan ang mga letters ni Paul. Dahil ang lahat ng mga letters ni Paul nakaangkla doon sa Leviticus. Kaya kung ano-ano ho ang nagiging interpretation natin sa mga letters ni Paul, kung ano-anong mga nagiging interpretations natin doon sa mga teachings ni Jesus Christ, it is because people don't understand the sacrificial system sa Leviticus. Now, I hope nararamdaman niyo po kung gaano ka-importante itong Leviticus na ito. Natatandaan niyo po ba yung tinuro ko about the justice system of God? Nung tinatalakay po natin yung Ten Commandments, do you still remember the mishpat? Can you still recall yung word na yon? Na ang justice system ng Diyos ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang law, which is in the book of Exodus. At ang ikalawang bahagi ng justice system ng Diyos is ang Leviticus, which is the sacrificial system. So kaya ang justice system of God ay binubuo po ng law and the sacrificial system. Para makita niyo po ang justice system ng Diyos. And the only way for a person to approach God is through His justice system. Kaya mapapansin natin, marami po ang form of worship na tinatawag natin sa church na hindi talaga worship sa harapan ng Diyos. Worship sa tingin natin, worship sa standard natin. Pero pag binasihan mo ay ang salita ng Diyos, it's not worship. Because hindi natin kasi alam. As we move along po, tingnan natin. Yet, how can a believer who has absolutely no understanding of the biblical sacrificial system that was the prophetic shadow of Christ's work comprehend the need for the meaning behind and the impact of Jesus being a sacrifice, except perhaps in its shallowest, simplest sense? Bitin ko po yan. How can a believer, tayo po, who has absolutely no understanding of the biblical sacrificial system, which is one part of God's justice system, that was the prophetic shadow of Christ's work, comprehend the need for, the meaning behind, and the impact of Jesus being a sacrifice. We will explore in our study a fascinating and little-known aspect of Yeshua, bringing to perfection God's principles of sacrifice, substitution, and release. Now, it is said that we will probably never fully grasp the depths of the transaction that took place on that bloodied execution stake in 30 AD if we refuse to open the earliest part of the Bible. Ano po sinasabi ko dito? Hindi po natin talaga fully mag-grasp, no? Kung ano yung nangyari talaga
nung si Jesus Christ ay ipinapako sa krus. Without understanding the sacrificial system in the book of Leviticus. Sa akala po natin ay malalim na ang pagkaintindi natin sa pagkapako ni Jesus sa krus. Pero sang-ayon po sa mga mangangaral, maiintindihan lang natin ang lalim ng crucifixion ni Jesus Christ kung naiintindihan natin ang sacrificial system na binanggit sa Leviticus. Kung hindi ho natin naiintindihan daw yon, yung sacrificial system sa Leviticus, masyadong mababaw ang pagkaintindi natin sa pagkapako ni Jesus sa krus. Now, please don't make any conclusion, mga kapatid, introduction pa lang ho ito. 27 chapters lahat yan. And magugulat ho kayo, mga kapatid. Magugulat ho kayo sa malalaman natin dito. At tingin ko, mas lalalim yung appreciation ho natin sa pagkapako ni Jesus sa krus kung naiintindihan natin ang Leviticus. Pero hanggat hindi ho natin naiintindihan ang Leviticus, masyadong mababaw ang pagkaintindi natin sa pagkapako ni Jesus sa krus. But with a better understanding of God's ordained sacrificial system as detailed in Leviticus, a deeper appreciation of what Christ did, why He did it, and how marvelous and wondrous God's plan of redemption is, awaits us. Now, Jehovah, our God, did not give us Leviticus as historical oddity. It is not an odd book, no? Or something that was intended only for study of great biblical scholars and historians. So yan po yung sabi ng marami, mga scholar lang yan, mga Bible scholar. Hindi na para sa atin yan. Neither is Leviticus for use only by Jewish priests, both ancient and future. Rather, this unique book is there to show us perhaps the major element of Jehovah's justice system, His mishpat, which is intended to restore mankind to relationship with God. And that major element is substitutionary sacrifice and the resultant release from our death that it brings. So as we move through Leviticus, pay special attention to a fundamental God principle that will be set before us at every turn. A principle that is practically the opposite of traditional doctrinal-based church teaching. It is the principle that God divides, elects, and separates. He makes distinctions and draws boundaries. So all throughout our study of Leviticus, ito po yung principle na mangingibabaw. God divides, and then He elects, and then He separates. Yan po yung makikita natin dyan, na principle ng Diyos. Leviticus will give us the priestly worldview. Why is that important to us? Because we have been declared priest. Kaya ito pong study ng Leviticus, mga kapatid, ay para lang ito sa mga seryosong Kristiyano na gusto niyang malaman kung paano niya lalapitan ang isang napakabanal na Diyos. Tingin ko lahat naman tayo interesado, di ba? Paano ba ako na isang makasalanan
isang maruming tao, isang tao, lalapit sa isang makapangyarihan na Diyos, banal na Diyos, dalisay na Diyos, malinis na Diyos, paano ako lalapit sa Kanya? Kaya mapapansin natin sa mga Christian circle ngayon Di ba? Ang tao ang paglapit sa Diyos para lang lumalapit sa kapitbahay na nanghihingi ng ulam. Parang may kausap lang na tambay sa kanto. Para lang isang ordinaryong tao ang nilalapitan. Mapapansin natin yan sa maraming mga Christian circles na parang hindi Diyos, na napakabanal ang nilalapitan. Bakit ho? Kasi hindi alam. Hindi naturuan ng ano ang tamang paglapit sa napakabanal na Diyos. Yun na nga po, di ba? Sabi ko nga, kung tayo ay iimbitahin sa Malacanang, paharapin tayo sa presidente. Sa tingin ko, yung the best natin, ang ilalabas natin to face the President of the Republic of the Philippines. Maghahanda tayo ng todo, magpiprepare tayo ng todo, dahil haharap ka sa presidente. Pero bakit sa Diyos? Hindi natin siguro kasalanan, pero dahil kasi hindi tayo naturuan. Bakit hindi tayo naturuan? Kasi yung dapat ituro sa atin na nasa Leviticus, hindi pang Hudyo lang yan. Hindi na pang atin yan. Ano ba ang ine-expect ng Diyos sa kanyang priest? Kung ituturing ho natin, as according to the scriptures, na tayo ay priest of the Lord, anong ine-expect ng Diyos sa isang priest sa pagharap sa Kanya? Saan natin malalaman yon? Saan natin makikita yon? As disciples of Yeshua, we are the priests of the kingdom of God, whose Lord is Jesus of Nazareth. So kung babalikan natin, mga kapatid, yung Exodus, nakita natin yung preparation nila bago makapasok sa holy place yung mga priest, at bago makapasok yung high priest doon po sa Holy of Holies. Ano ang klase ng preparasyon nila? Bago sila pinaharap ng Diyos, doon sa paanan ng bundok, kakausapin sila ng Panginoon. Ano ang sabi mo sa kanilang lahat sa buong bayan ng Israel? 3 araw kayong maghahanda bago kayo haharap sa akin. At ni walang tatalon doon sa bakod o hahawak doon sa bakod. Pag may hayop na tumalon doon sa bakod, panain, patayin. Walang hihipo. Because you are facing a holy God. Anong klaseng preparasyon meron silang lahat? Bago sila humarap sa kabanal-banalang Diyos. Paano nila pinaghahandaan? Paano sila nagpiprepare? As required by God. Hindi as required by Moses or Aaron. As required by God. Kailangan kung ano yung instruction ng Diyos sa kung paano sila haharap, ayun ang kanilang susundin. Revelation chapter 1 verses 1 to 6. Tatapos na po ako. The revelation of Jesus Christ which God gave Him to show to His bondservants the things which must soon take place, and He sent and communicated it by His angel to His bondservant John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, everything that he saw.
Blessed is the one who reads, and those who hear the words of the prophecy, and keep the things which are written in it, for the time is near. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. Now listen in verse 6. And he made us into a kingdom, priests to his God and Father. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Nadinig po natin yon? This is not something metaphorical. This is not something allegorical. It is a straightforward scripture that tells us that we are the priests of God. Sabi diyan sa verse 6, and he made us into a kingdom, priests to his God and Father. Whether you accept it or not, if you believe that you are a Christian, then you are therefore a priest of God. Now, as a priest, may requirement ang Diyos sa mga priest na magse-serve sa Kanya, sa mga priest na haharap sa Kanya. At saan natin malalaman yon? Makikita lang ho natin yung principle na yan sa Book of Leviticus. Sabi po sa Romans 15:4, for whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Now, nung isulat po ni Paul ito, wala pang New Testament. Di ba? Ang Romans po, sinulat ni Paul. Kaya nung sinabi ni Paul, for whatever was written in earlier times was written for our instruction. So was he referring to the New Testament or was he referring to the Old Testament? He was referring to the Old Testament kasi wala pang New Testament. So kung Old Testament po yun, ano yun? It's the Torah. And so kaya yung pong Torah na yun was written for our instruction. So the true perseverance and the encouragement of the Scriptures. Anong Scriptures po? It's the Old Testament kasi wala pang New Testament noon. Ano sabi ni Paul? Ito po ay isinulat para saan? For our instruction. Kaya babalikan natin yung Leviticus. Dahil yun ang instruction ng Diyos kung papaanong ang priest niya ay papaanong haharap sa Kanya. Papaanong magwo-worship sa Kanya. Ano ang requirement niya para maging acceptable sa Kanya ang worship ng mga priest niya? Yung magse-serve sa Kanya. While the first book of the Torah, Genesis, is the book of beginnings, and Deuteronomy, the fifth and final book of the Torah, is a sermon expounding on the law, these two books, no? Genesis and Deuteronomy, these two books surround, act as bookends to the third middle books of Torah. Ano yung middle book? Exodus, Leviticus, and Numbers. And pansinin niyo po, sino ang nasa gitna ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? It's Leviticus, mga kapatid. It's Leviticus. The beauty of studying the Torah and the Old Testament in general is that is, generally speaking, sequential po yan. Kaya magandang pag-aralan ng Torah. Kasi from Genesis to Deuteronomy, sequential po yan. Para kang nagbabasa ng isang magandang nobela. That is, it follows a timeline and reads like a novel. A story that has a beginning, a middle, and an end. We need to think of Exodus, Leviticus, and Numbers as a book series. And here it is, mga kapatid. So Leviticus
is the middle book of the entire Torah. And as such, it is the heart of Torah. Leviticus is the heart of Torah. Its focus and center. It is the center shaft of the menorah. Ika nga. Tandaan niyo po yun. Leviticus is the heart of Torah. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang Leviticus. Completely unlike the other 4 books, the setting of Leviticus is limited to but one place only, the holy mountain, Mount Sinai, also called Mount Horeb. Leviticus answers for us the most basic question any thoughtful believer is eventually drawn to. And that question is well posed by the prophet Micah. Ito po yung tanong ni Micah. With what shall I approach Jehovah? Do homage to Elohim on high. Yan po yung tanong ni Micah. With what shall I approach Jehovah? Na dapat ito rin po ang maging tanong natin lahat. With what shall we approach Jehovah? Paano po tayo lalapit? Naisip po ba natin ito? Na ang isang katulad nating limited na tao, makasalanang tao, tayo po na marumi sa kasalanan, paano tayo haharap sa isang napakabanal na Diyos? Ganun lang ho ba yun kadali? Wala bang requirement ang Diyos? Lalong-lalo na sa kanyang mga priest. Natatandaan niyo yung pinag-aralan natin sa Exodus? Na pagdating po doon sa loob ng holy place, priest lang ang pwedeng pumasok. Sa courtyard, mga Hudyo lang, walang Gentiles. At bago ka makapasok sa courtyard, may wash basin na doon. And then bago ka makapasok doon, may seremonyang mangyayari. May hugasan ng mga paa at kamay. At pagkatapos pag nakapasok ka sa courtyard, may panibagong seremonya na naman yung mga priest bago makapasok doon sa holy place. And then tapos, yung high priest, once a year lang at siya lang ang pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Now, hindi ba natin napipicture mga kapatid na kung ano ang requirement ng Diyos bago ka humarap sa Kanya. At hindi ho nagbabago ang principle ng Diyos mula nung Old Testament hanggang ngayon. Hindi ho siya napakahigpit niya nung Old Testament at ngayon ay easy-go-lucky na lang siya. Hindi ho nagbabago ang standard ng Diyos sa paglapit sa Kanya. And yet, hindi ho natin kasi alam eh. Hindi kasi itinuturo sa atin kung ano ang tamang paglapit sa Diyos. Kaya akala natin, tama ang ginagawa natin. Akala natin, tama yung pamamaraan natin. Hindi ho natin kasalanan, hindi itinuro eh. Kaya ho pinag-aaralan natin ngayon. And I hope na magkakaroon ho tayo ng interest. Lord, gusto kong matutunan ano yung tamang paglapit sa iyo. No? Kaya the answer comes to us in Leviticus 19:2, which is, you shall be holy, for I, Jehovah, your Elohim, am holy. Kaya doon po sa katanungan ni Micah, with what shall I approach Jehovah? The answer is, you shall be holy. The question now po is, ano ba ibig sabihin ng holy? Just as Leviticus is central to the Torah, holiness is central to Leviticus. So if what we're to approach God with is holiness, the question now is, how is one to attain holiness? Yun po ang sasagutin sa atin. So for the Levite priest, holiness involved much sacred ritual. For Israel, every man played a bit of a priestly role
Every man participated in prescribed ways. Alam niyo po ba, I will close with this. Sa panahon nila, bukod tanging ang mga Hudyo lang po, ang nire-require ang buong mamamayan na mag-participate doon po sa requirement ng Diyos in approaching Him. Yung ibang mga pagan, religion, yun lang religious leader nila ang nire-require. Bukod tangi po, ang mga Hudyo lang, ang nire-require ng Diyos na lahat ng tao magpa-participate at tutuparin yung requirement ng Diyos sa paglapit sa Kanya. So yan po ang aalamin natin sa mga susunod na pag-aaral natin. And I believe, mga kapatid, I believe with all my heart, after we have studied the book of Leviticus, tingin ko po, maiiba ang approach natin sa paglapit sa Diyos. Hindi na natin siya approach na parang barkada lang. Hindi natin siya i-approach ng parang kapitbahay na hihingan lang ng ulam. Hindi natin siya i-approach ng ganon. I-approach natin siya ng buong galang ang pag-approach natin sa Diyos. At ito po yung layunin kung bakit natin gustong aralin ng Leviticus. Because we are all priests of God at gusto natin bilang priest ni Lord, lumalapit tayo sa Kanya base kung ano ang requirement niya. Hindi kung ano ang tingin natin tama. Amen? Sige po, tayong lahat. Tayo po ay awit sa Panginoon at magsasara tayo sa panalangin. Jesus at the center of it all. Jesus